Naramdaman ng mga kababayan natin sa malaking bahagi ng Northern Luzon ang dalang lakas ng ulan at hangin ng bagyong Maymay nang pumasok ito sa Philippine Area of Responsibility. Nakahanda naman ang mga ahensya ng pamahalaan upang ihatid ang tulong sa mga apektadong residente. Si Kate Renya para sa 13 sa tanghali. Ganap na 2:00 ng madaling araw ngayong August 6 nang maglandfall ang bagyong Maymay sa Magsingal, Ilocos Sur. Nakuhanan ng isang netizen ang mismong paramdam ng hagupit ng bagyong Maymay sa Ilocos Sur. Makikita naman sa video ng isang netizen mula Benguet ang tila nagsasayawan ng mga puno dahil sa lakas ng hampas ng hangin na may kasamang pag-ulan. Halos zero visibility ang naranasan ng ilang kababayan natin sa Baguio dulot ng bagyo. Ramdam din ng mga kababayan sa Batangas ang lakas ng bugso ng ulan dala ng bagyong Maymay. Hindi rin pinalagpas ang ilang bahagi ng Rizal kung saan makikita sa video na naabutan ng isang netizen ng bagyo habang sakay ng bangka. Ayon sa monitoring ng Pag-asa, bahagya itong humina bandang 8:00 ng umaga at naging tropical depression na ito. Kasalukuyan naman minomonitor ang kilos ng bagyo sa loob ng Philippine Area of Responsibility o PAR. Samantala, ilang kalsada sa Cordillera ang hindi na madaanan ng mga sasakyan gawa ng baha at landslide. Agad naman nagsagawa ng road clearing operations ang DPWH Cordillera para mabalik agad sa normal ang daloy ng trapiko. Alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pagresponde sa mga maaapektuhan ng bagyo, bumuo ng Joint Response Team ang Philippine Coast Guard, katuwang ang LGU at ilang ahensya para ilikas sa mga residente sa Ilocos Sur kinagabihan ng August 5 bago ang paglandfall ng bagyong Maymay. Nasa 151 residente sa iba't ibang bahagi ng Ilocos Sur ang matagumpay na naidala sa mga evacuation centers. Handa na rin ang family food packs ng Department of Social Welfare and Development o DSWD para ipamahagi sa mga pamilyang apektado ng bagyong Maymay sa Ilocos Region. 143,000 food at non-food items ang nakaantabay na ipadala sa DSWD Field Office 1. Samantala, dahil sa hagupit ng bagyong Maymay, inilawas ng Office of the President nitong August 5 ang Memorandum Circular number 122 para i-anunsyo ang pagsuspinde ng pasok sa government offices at klase ngayong araw, August 6, sa buong bahagi ng National Capital Region. Kasali rin dito ang ilang probinsyang apektado ng bagyo, gaya ng Ilocos Sur, La Union, Benguet, Mountain Province, Rizal, Occidental Mindoro at iba pa. Inaasahan naman na pagpasok ng Biyernes, August 7 ay tuluyan ng hihina ang bagyong Maymay o maging low pressure area na lamang ito. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Kate Renya para sa 13 sa tanghali ng Congress TV.